Pasensya na po kayo at medyo nagluloko po ang signal, no? So mamaya na lang pong ulitin nyo at ano na lang po ito. Papakita na lang po ulit sa inyo, no? Pasensya na po tayo. Dito na po ako sa awit. Ulitin ko sa verse 10 po, di mo abuting ikaw mapahamak at walang daratal, kahit na anumang uri ng mga paghihirap sa iyong tahanan. Sabi nga, and no disasters will strike you, violence will come near your home. So, sino ang susuguin po ng Panginoon para tumulong sa kanyang mga anak kung sakaling may panganib? Sabi po dito sa verse 11 ng awit 91, susuguin niya ang maraming anghel. Sila'y susubaybay. Kahit saang dako ikaw ay maparoon, tiyak iingatan. Sinasabi po ni God, God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. Ang mga magulang natin, kapatid o kamag-anak, kahit yung kasama natin, hindi tayo kayang proteksyonan sa mga ganong pangyayari. Pero ang Diyos, kahit man tayo dumako, sabi niya, susuguin niya ang maraming anghel. Sila'y susubaybay. Kahit sang dako, ika'y maparoon. Tiyak iingatan. Yan ang pangako niya. Na iingatan niya po tayo. Ngayon, ano nga ba ang mga anghel? Kung ganon. Sabi niya sa Hebrews 1 verse 14, ano nga ba ang mga anghel kung gayon? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at sa mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Ang mga anghel po ng Panginoon, sinusugo yan ni God. Although hindi natin po yan nakikita dahil espiritu din po sila, ang pinaglilingkuran din nila, ang Panginoon din ay spirit, so hindi po natin na nakikita. Spirit means hangin or hininga. Ang ibig sabihin, ang spirit, no? Naglilingkod. At mga sinusugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Sa verse 12, anong sabi niya po dito? Sa kalang palad ay tatayo at siya'y magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kadalasan po kapag tayo naglalakad sa iba't ibang lugar, saan man tayo dumakong lugar, minsan madalas tayong matalisod, masaktan ang ating mga talampakan or ano. Pero sabi ni God, hindi masasaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Ako po minsan naranasan ko na po na naglakad ako diyan sa kalsada. Yung matinik ka ng alambre at dumugo ng marami, ang ginawa ko lang po, binunot ko agad-agad. Pero hindi ko na naisip na matitano ako, hindi ako nagpa-injection. Pray lang. Inugasan, pinag-pray, and then binuhusan ng langis. Okay na po yun. Sabi nga, yung oil na sinasabi ng Lord sa Book of Santiago, the best medicine at ang kanyang salita. Prayer, the best medicine, no? Kung injection, gawa din ng tao yan, minsan, sabi, hindi ka matitanong, ang masama doon. Ang mahalaga ginawa natin, no? Hindi na tayo nagbayad. Hindi na tayo naggasto sa doktor. Kaya, minsan, kapag emergency, gagamit po tayo ng mga manandaliang gamot yan, na pwedeng ikagaling ng isang tao. Sa verse 12, sa kahit nang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano, sa mga serpienteng diyong mababangis. Yan. Sinasabi niya po dito na kahit na ang matapakan man natin ay mga uri ng hayop tulad ng leon o ahas na babagsik, sabi niya, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Kasi nga, nandoon po yung divine protection ni God talaga. So, huwag tayong matakot. Ang katakutan natin, yung wala tayong relasyon kay God at abutan tayo
na hindi handa. Ito pa ang sabi niya. Sa aklat ng Roma 13, verse 1 hanggang 4. Sinabi po dito, ang bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Bakit po? Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang umiiral ay tinatag ng Diyos. So, ito po'y kalooban niya rin na ang mga namumuno po sa ating gobyerno ngayon ay sumusunod tayo sa iba't ibang protocols nila. Kasi sabi nga ng Lord, walang pamamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. May mga tao talaga na katulad ng mga NPA, mga aktivista, umalaban talaga yan kay God. Sa pamumuno ng gobyerno natin. Sa verse 2, ang sabi niya, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. So, talagang magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Pangalawa, sa ating mga namumuno, sa ating bayan. I-respect po natin sila. Kasi ito po, sabi nga ni Lord, walang pamamahala na hindi mula sa Diyos. Kalooban niya yan na sila ay mamuno sa buong bayan. Halimbawa, sa buong Pilipinas. Yan. Ang mga pinuno, the verse 3, ang mga pinuno ay dapat katakutan. Dapat katakutan po. Ang sabi niya dito, nang gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sabi nga, kapag mabuti ang iyong ginagawa, hindi ka dapat matakot. Halimbawa, katulad yan, pinagbabawal magsimba ng marami. Ayaw ng namumuno sa ating bayan na dikit-dikit para maiwasan ng COVID. Pero kung ikaw naman siguro wala kang sakit, bakit ka nga pupunta sa simbahan? Kung mayroon kang sakit, di ba? Siyempre, mananatili ka na lang sa loob ng tahanan. Hindi masamang magsimba. Kapag wala na sa ating nananalangin, lalo tayong salutin. So, hindi ka dapat matakot na abutan ka ng sino mang maninita dyan na nasa simbahan ka. Di ba sabi ng Lord, ang anumang pagbuksan niya ay walang makapagsasara nito. Ano ba ang higher na posisyon? Ang leader ng mga simbahan o leader ng pamahalaan? Di ba na-underan din sila? Ang Diyos ang higit nakaka-under sa kanila. So, dapat silang magpasakop din. Basta't hindi labag sa kalooban ng pinagagawa nila, hindi ka dapat matakot. Matakot ka kung lumalabag ka talaga. Halimbawa, mag-face mask, mag-face shield, distancing, sumusunod ka naman. Ang mahalaga, nagsisimba ka. Araw ng linggo, talagang dapat kang mag-asimba. Kung hindi ka na magsisimba at puro ka na lang Facebook, panunod ng TV, baka dilubyuhin na tayo ng Lord. Lahat na lang tayo itapon sa impyerno at wala nang nananalangin. Kaya hindi mo dapat katakutan ang mananalangin. Ang Word of God, kahit ilan lang yan sa loob ng simbahan. Ang mahalaga, gumagawa ka ng mabuti. Ang masama yung magdroga ka, mag-inom ka, magsugal ka, manlait ka, yan ang masama. Magnakaw ka, yan ang masama. Pero kung mabuti ang iyong ginagawa, hindi ka dapat matakot sa mga military niyan. May reason ka. Ayan mo brother, ipagpipray kita para makasama ka sa pag-rapture. Ganun na mga reason dyan. Si Lord ang bahala niyan. Kaya hindi dapat matakot sa mga ganyan, no? Dapat lang tayong sumunod. Sabi nga, ang Diyos binigyan ng tao ng free will. So, mayroon tayong karapatan tumanggi. At mayroon tayong karapatan sumang-ayon. Si Eva at Adan nga binigyan ng free will ni God sa Garden of Eden na pumili ng makakain. Anumang uri ng bungang kahoy na makakain, wag lang yung mabuti wag lang yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Ang Diyos nga nagbigay ng kalayaan tao pa kaya? So wala tayong karapatan tanggihan yung mga anong ganyan. Sikirin, hindi naman tayo komunista na wala na tayong kalaya-laya na gumawa ng ganito.
Kaya dito po sa Tito chapter 3, verse 1 and 2, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Yan. Sabi nga, kapag mabuti ang ating ginagawa, sumunod tayo. Pag masama, huwag natin gawin. Pag masama ang pinagagawa sa atin, huwag natin silang sundin. Meron tayong karapatan mag-listen out. Kapag masama, sabi nga, huwag sundin. Pag tama, sumunod. Yun po ang tama talaga. Verse 2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama, kanino man. Kailangan maging maunawain. Sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Tayo po bilang mga nakakakilala na sa Panginoon, sabi ng Lord, pagbawalan mo silang magsalita ng masama. Kasi ang tao madalas ginagamit ng kaaway. So tayong mga nakakakilala na nakakabasa na ng minanensay ng Lord, dapat gamitin po natin, i-apply po natin yan. Hindi yung kung ganyan ka, paggamit ka sa kaaway, hindi. Isang pagkakasala po yun. Sabi ng Lord, magsalita, pagbawalan magsalita ng masama. Kanino man, kailangan maging maunawain, sila mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Dito sabi ng Lord, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo at ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Isa po ito sa mga bunga ng 9 fruits of the Holy Spirit. Yung pag-ibig, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, kahinangunan at pagpipigil sa sarili, etc. Ngayon, sino nga bang ating kaaway? Kapatid, ang kaaway natin hindi mga tao. Yan po ang sinabi sa Efesos 6:12. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Madalas na po nating naririnig po ito sa church o kaya kapag nagbabasa ka ng Word of God. Kundi mga pinuno, may mga kapangyarihan at tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Yan. Ang kaaway po natin di tao. Yung tao, ginagamit ng evil spirit. Kaya nakagagawa siyang kasamaan. Pumapatay, nagnanakaw, nangre-rape, nagdodroga, nagsusugal, nagmumura, nanlalait, etc. Yan ang mga ginagawa ng demonyo. Gagamit siya ng tao para ang kapwa mo ay laitin. Gagamit siya ng tao para ang tao ay wasakin. Let's say sa mag-asawa, papainan ka ngayon ng babae, papainan ka ngayon ng lalaki para mawasak ang iyong pagsasama. Papainan ka ngayon ng alak, pare, ito, inuman tayo, holiday naman ngayon. May COVID ngayon, sabay naman tayo, hindi naman tayo makikita. Nakikita ka ng Diyos. Sabi nga, huwag mong lukuhin ang iyong sarili. Ang Diyos hindi mo maluloko kailanman. Ang Diyos hindi natin malilinlang kailanman. Lahat ng ginagawa natin, mabuti man at masama, ipagsusulit po natin kay God. Pero huwag tayong magpagamit sa kaaway. Kasi ang demonyo, naparito siya upang magwasak, pumatay at magnakaw. Anong nanakawin niya? Araw ng linggo. Na instead na ikaw ay magsimba, naghahanap buhay ka, ninanakaw mo yung oras na para sa Diyos. Ninanakaw mo yung mga ikapo na para sa panambahan niya. Ninanakaw mo yung pang-love offering na para pagpapala sa iyo. Lahat kinukuha mo yan. Pagnanakaw po yan, mga kapatid. Kaya tayo mga Kristiyano, maging maging honest. Wala pong magnanakaw na papasok sa kanyang karyan. Biblical po yun, no? Sa Efesos 6:13, sabi ni Lord, anong baluti ang mula sa Diyos na dapat natin gamitin? Isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban. Pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng iyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kadalasan po, lalo na sa loob ng tahanan, kadalasan po ang demonyo talagang umieksena yan. Nananahimik ka, bigla kang ganyan may mangyari. So ikaw bilang tao, mayroon kang kainaan, ganito, madali ka rin suutan kapag ikaw hindi ka laging
Yung babad ka na nga sa Word of God, sinusuot ka pa ng maligno. Ay yung hindi pa kaya. Kaya madalas ng tao sabi nga, wala kang ibang kalaban sa kasambahay mo, anak mo, asawa mo, magulang mo, biyanan mo, etc. Yan ang mga kalaban yan. Biblical po yun. Kaya hindi na po tayo magtataka. Kaya nga ang hingin natin, yung pagpipigil sa sarili. Lord, pagkaluban mo po ako ng espiritu ng pagpipigil sa sarili. Kaya sabi ng God, isuot natin ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na yan. At pagkatapos ng pakikipaglaban, matatag ka pa rin na nakatayo. May mga tao minsan iniisip na, ay hindi na ako magsisimba. Hindi na ako maglilingkod kay God. Hindi na ako magaganyan. Kasi kung saan ka nagaganyan, daming demonyo sa paligid. No, kapatid. Tinetest ka nga, sabi ang ginto, dinadarang sa apoy upang malaman kung tunay na ginto. Gayon din ang ating pananampalataya. Dinadarang tayo sa maraming pagsubok ni God para malaman kung tunay ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya ang the best nating magagawa, pray, Lord, cast out the demon spirit. Sa verse 17 ng Efesos 6:12, 17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Accept salvation as the Word of God and the Word of God. Accept salvation as a helmet and the Word of God as the sword which the Spirit gives you. Sabi ng Lord, tanggapin natin, isuot natin ang helmet ng kaligtasan. Ano yun? Yung Word of God, i-apply natin, gamitin natin, kunin natin ang tabak na kaloob ng Diyos, ang Spirit ng God, sa makatwid ang salita ng Diyos. Rebuke natin si Satanas, demonyo ka Satanas, lumayas ka in Jesus' name. Lumayas ka. Sabi ng Lord, sa James chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo. Sabi ni God, labanan ang diablo, hindi yung tao. Labanan mo ang diablo. In what way? Through prayer, through cast out. So then submit yourself to God, resist the devil, and he will run away from you. Cast out natin. Jesus name, lumayas ka Satanas, hindi ka magtatagumpay. Ganon. Kaya nga ugaliin po natin bilang mga kananayan na nasa loob ng tahanan, maraming kapatiran sa pananampalataya, tulong-tulong tayong manalangin. Ipananalangin natin ang ating mga anak, kapatid, kamag-anakan, kapitbahay, mga members ng church, yung mga leaders, panalangin po natin yung mga namumuno sa ating bayan. Diba? Sabi nga ng Lord sa kanyang prophecy, dito sa church na ito, mapalad po ang bayang Bulacan dahil less ang ating kalamidad. Maraming Kristiyanong nananalangin dito. Kaibahan po sa ibang bansa, tulad ng Myanmar, sa ibang lugar na halos wala ng kapayapaan. Tumatakas na yung ibang tao, wala nang makain, gutom, hirap, pagtitiis. Kuminsan nga, pag napapanood ko po sa mga ganyan nangyayari, naisip ko, bakit pa Lord, niloob mo pang likhain sila? Kung ganyan lang naman ang kanang mararanasan. Kaya, so ano nga ang pangako ng Lord? Sa mga taong marunong sumunod, marunong manalig, at magtiwala sa Kanya. Etong pangako ng Diyos. Sa awit 91:14 verse 15. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikalandin. Yan. Promise niya po yan. God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. Yan. Kapag hindi tayo marunong magmahal sa Diyos at hindi tayo marunong sumunod sa Diyos at hindi rin tayo marunong kumilala sa Kanya,
Kapatid, walang Diyos na mag-iingat sa atin. Kaya nga, sabi ng Lord, I will save those who love me. Will protect those who acknowledge me as Lord. Kapag kinikilala natin ng Panginoon, ang pangako niya, ililigtas niya tayo. Naalala mo si Moises? Si Moises, nung hinahabol na ng mga paraon, ng kalaban, sila ay nakarating sa dalampasigan ng dagat. Kung titingnan mo, wala na silang lugar na matatakbuhan. Aabuti na sila ng mga kaaway. Sila'y lakad lang at yung iba, hirap na sa kanilang bagay sa paglalakbay. Nandiyan na ang kaaway. Pero pinabayaan ba sila ng Diyos? Yun na lang po ang tingnan natin. Kahit last 2 minutes na yan, tinitingnan ka ng Lord kung ano ang gagawin mo. Di ba sabi niya si Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ako'y magpapahayag ng mga bagay na hindi mo na unawaan. Dapat tayo ganun, maging strong ang ating faith. Anumang dagok ng problema sa ating pamilya, kahirapan, karamdaman, kaguluhan, kawalan ng hanap buhay, etc., pag-iwalay ng mga pamilya, pumapit tayo kay God. Wala tayong ibang kakapitan, kapatid. Tanging ang Diyos lamang. Dahil sabi nga, ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Amen po ba? Kaya ito po ay mga salita ng Diyos na nagbigay sa atin ng encouragement. Naway loobin na itanim sa ating puso ng ating Panginoon. At huwag mabunot ng kaaway. Ulitin ko po ulit. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Kaya maging tapat tayo, kapatid. Iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilantin. Yan. Kapag tayo kinikilala natin ang totoong Diyos, talagang iingatan tayo. Pero pag ang Diyos mo ay patay, Diyos-Diyosan, ay hindi ka talaga maingatan yan. Patay na, hindi makalakad. May mata, hindi makakita. May kamay, hindi sabi ng iba, matagal na namin sinasampalatayan o ang tanong, matagal mo na ngayon sinasampalatayan na may pagbabago sa buhay mo? Oo, pinagyaman ka ngayon. Pero si Satanas man marunong magpayaman. Kahit wala kang totoong Diyos. Dalawa ang pwedeng magpayaman sa mundo dito. Ang totoong Diyos sa langit at ang kaaway dito sa lupa. Naalala niyo si Jesus ng tinukso? Ibibigay ko yan sa lahat sa iyo. Magpatira pa ka lamang sa akin. Ang tanong, magpatira pa ba sigad sa kanya? Hindi. Walang karapatan si Satanas magsabi na magpatira pa ka lang sa akin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat niya. Wala siyang pagmamayari dito sa mundo. Ang lahat ng nilikha niya, ang tangi ang Panginoon lamang ang may bigay. Ang langit at ang lupa ay sa Panginoon lamang. Wala ditong nakasulat sa Biblia, kahit bulit-ulitin mo ang Biblia, buklatin lahat from Genesis to Revelation. Out of 66 books na ito, wala ka ditong makita na si Satanas may pagmamayari sa mundo. Ang mayroon siyang binigay ang Diyos, ang pagmamayari niya, ang impyerno lamang. Kaya kung ikaw, kapatid, gusto mong sumama doon, ay magpaisi-isi ka na lang. Maikli na po ang panahon. Hindi as mga leader po kami, hindi po kami nananakot. Nagpapaalaala lang po kami, mga kapatid. Sa verse 15 ng awit 91, sabi niya po dito, pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. Yan. Sa English version, when they call to me, I will answer them. And when they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. Yan po ang sinabi ni God. Kaya sabi nga, wala tayong ibang talagang pwedeng panghawakan. Ngayon, sa ating huling talata, bakit po ito'y sinulat ng Lord? Yung mga nakaraan at sa kasalukuyang magaganap. 1 Corinthians 10 verse 11. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Nasulat
ang mga ito upang turuan tayong mga inabot sa ng huling panahon. Yan, ito po ay sinulat ng Lord. Ginamit lang ang tao. Tinig niya ito, boses ng Diyos ito. Sinulat ng ating mga ninuno hanggang sa huling panahon. Sabi nga ang Biblia po ay hindi pwede itong bawasan o dagdagan kasi perfect po ang salita ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Kaya sabi niya, nasulat niya ito upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. So, salamat po sa mga kapatid na nakinig sa hapong to. I hope na na-encourage kayo at nagkaroon tayo ng maraming kaalaman na huwag tayong bumitaw gaano man kahirap ng buhay sa panahon natin ngayon. Kapag tayo nasa totoong pananampalataya, sabi nga ni God, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So mga kapatid, God bless po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Naway lagi kayong ingatan, Lord, at malayo tayo sa ating mga karamdaman. Sa anumang mga karamdaman. Lalong-lalo na po ngayon na nalalapit na ang sinasabing mag-Antichrist, maging matatag po tayo, kapatid. So tayo po, pansamantalang yumuko at tayong manalangin. Oh yes, God, Jesus, hallelujah, Lord. Panginoon, marami pong salamat muli sa hapong ito. Salamat po, Lord, sa kapayapaan ng kapaligiran sa buong daigdig. Naway pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mensahe. Nalubin mo po sa ngalan ni Jesus na itanim sa kanilang puso at isipan ang iyong mga salita na ito'y magbigay liwanag, kapayapaan at maalis ang kanilang mga kabalsan at takot, pangangamba sa kanilang buhay. Lord, ikaw pong nagsabi na iingatan mo kami at ililigtas. Huwag kaming matakot dahil ang takot ay kaunay ng parusa. Hindi pa buo ang pag-ibig ng isang tao kay God kapag siya'y natatakot. Marami pong salamat muli sa hapong ito, Diyos, sa aming mga kabatiran na bihira man kami, Lord, magpangita na dahil pinagbabawal ang mga nangyayaring ito, mga ECQ, MCQ, GCQ na ito, Lord, binabawal sa maraming lugar. Ganun pa man, Panginoon, ikaw pa rin ang aming nasa puso. Tanglawan mo po ng liwanag ang mga taong nadirimlan ng kaisipan. Liwanagan mo po, O Diyos, ang kanilang buhay spiritual, patatagin ang kanilang pananampalataya. Panginoon, loobin mo na magnormal na ang panahon at muli kaming magsama-sama sa iyong panambahan muli. Naway ang samot dalangin ko, Lord, sa maraming Kristiyano at hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, sa simula't simula, kilala mo ang tunay mong mga anak. Kaya ang samot dalangin po namin sa hapong ito, Diyos, bless us, Lord, in the name of Jesus. Purihin ka ngayon at magpakailanman. Ama, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papurit parangal. In Jesus' name, Amen. God bless po sa inyo lahat.